Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa sa inyo inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at magtubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng panalangin ng mahal na ina, hilingin natin ang kapayapaan, pag-iral ng kapayapaan sa mundo. Pagdasal natin ang mga may sakit, katulad niya, Nanay Feli, kalusugan nila Donna, Leoncia, Teresista, Sister Terry, Sister Eva, Roger, Julie, Juliet, Amelita, Kuya Mario, Paila, Fe, Chris Akin. Manalangin tayo. Dasal din natin ang kalusugan ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo sa iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit,
sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingat, laging damit kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, una-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang taong may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po niyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamayan ng lupaing iyon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ibilang na lamang niyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong niya at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Di na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit tinawag ng ama ang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay ng anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon, ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ng alila, ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kaniyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kaming para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa niyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling
Ang lahat ng ari-arian ko sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang isa sa popular na talinghagang sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang talinghaga ng alibughang anak or the parable of the prodigal son. Sa sobrang popular nito, marami na po tayong pagninilay na ginawa at narinig ukol dito. Yun nga lamang sa maraming mga pagninilay na ito. Madalas ay nafo-focus lamang ang ating pansin, ang ating pagninilay. Either doon sa alibughang anak o doon sa mapagmahal na ama. Nakakalimutan natin na tatlo ang pangunahing tauhan sa talinghagang ito. Nakakalimutan natin na hindi lamang isang anak ang nagkasala. Dalawa sila. Magkaiba nga lamang ng ekspresyon ng pagkakasala ang dalawa sapagkat kung yung alibughang anak ay nawala, yung panganay na anak nagwala. Narinig po natin yung galit niya. Nang malaman niyang tinanggap ng kanyang ama ang nagkasalang kapatid niya at pinagparty pa. Narinig niya itugtugan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ay, hindi, joke lang. Pero narinig natin, nung sinabi niya, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit kahit minsan, hindi niyo ako nabigyan ng isang bisirong kambing para maghatuan kami ng aking mga kaibigan. Ngunit kung sa makatuwid, nanunumbat siya sa lahat ng mga paglilingkod at pagsunod na ginawa niya sa kanilang ama. Na para bang pagod na siya. Na para bang hindi siya masaya sa mga ginawa niya. Kasi nga, hindi bukal sa loob niya. Trabaho lang talaga. Napilitan lang siya kumbaga. At ang nakikita ko pong pinakadahilan dyan ay hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang anak ng kanyang ama. He just saw himself as a slave, as a servant, not a son. Alam po ninyo, wala namang masamang tingnan natin ang ating sarili bilang slave or servant ng Diyos. Ang ating mahal na ina, yun ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Magganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Si San Pablo sa maraming mga pagkakataon sa kanyang mga sulat, nagpapakilala siya bilang slave of God, servant of God. So walang masama diyan. Nothing is wrong with serving and obeying God. We should obey and serve Him. Pero, kung yun lang ang magiging tingin natin sa ating sarili, ay hindi po maganda yan. Sapagkat magiging transactional, superficial, at trabaho lang ang relasyon natin sa Diyos pag ganyan. Mababaw lang. Hindi natin gagawin ang mga ginagawa natin ng bukal sa ating kalooban. Magwawala nga tayo pag nagkataon. Darating yung pagkakataon, magwawala talaga tayo pag ganyan. Kapag ang ating pag-isimba, pagdarasal, pagsasakripisyo, paggawa ng mabuti, ay trabaho lang. Mag-give up tayo kapag nagsawa na tayo. Magagalit tayo kapag naghanap na tayo. Malulungkot na tayo kapag nainggit na tayo, pag na-disappoint na tayo.
Kaya nga, ang banat agad na salita ng ama sa kanyang panganay na anak in response to what he said. Ano yung unang salita? Anak! Anak! Lagi kitang kasama. Para i-debunk yung feeling, yung paniniwala, yung disposisyon ng panganay na anak na siya'y slave lang or servant lang. Hindi yan ang tingin ko sa iyo. Kahit di mo ko sundin, kahit di mo ko paglingkuran, anak kita. Mahal kita. Hindi dahil pinaglilingkuran mo ko, hindi dahil sinusunod mo ko, dahil anak kita. Isaksak mo yon sa damdamin mo, sa isipan mo. Ito yung lagi kong sinasabi rin, anak tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Yan ang unang dapat na mag-sink in at sampalatayanan natin upang bago natin i-affirm yung mga ginagawa nating mabuti, makita muna natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Upang hindi natin ipangalandakan naman nating mahal natin ang Diyos, nauna na nating na-appreciate at naipangalandakan higit pa dito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang isipan at ang damdamin natin ay wag lang mga yung mahal natin ang Diyos. Dapat makover ang isipan at damdamin natin ng consciousness, ng paniniwala na kumbinsido tayong anak tayo ng Diyos at mahal na mahal tayo ng Diyos upang ang mga gagawin natin ay in response lamang sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayong unang nagmahal sa Kanya. Siya ang unang nagmahal sa atin. At minahal niya tayo habang tayo'y makasalanan pa. Sapagkat tayo ay anak niya. Yun ang dapat na maging motibasyon natin. Kung bakit tayo nagdarasal, kung bakit tayo nagsisimba, kung bakit tayo nagpapakabuti. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Kung bakit tayo iiwas sa pagkakasala. O hindi ba't yun ang sinasabi natin sa act of contrition, and I detest all my sins. Hindi lamang dahil I fear the loss of heaven and the pains of hell, but most of all, higit sa lahat, I offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. Kayo po ba? Bakit kayo naglilingkod sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong mga magulang? Mga anak, bakit tayo sumusunod sa ating mga magulang? Nauobliga kasi tayo? Hindi. Dahil nagmamahal tayo at yun ay dahil sa na-appreciate natin ang pagmamahal din nila sa atin. So yun ang dapat na nandyan lagi sa consciousness natin. Samantala, may isang pakiusap ang Panginoon sa atin para mas lumutang sa sarili natin ang pagiging anak niya natin. Sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mahalin natin ang kapatid natin. Kahit na yung mahirap mahalin. Sapagkat sinasabi sa atin ng Panginoon, kapag minamahal natin ang ating kaaway at ginagawan din natin ng mabuti. In other words, kapag tinuturing natin sila bilang atin pa rin mga kapatid, tayo'y nagiging anak ng Diyos. Mas lumulutang ang ating pagiging anak ng Diyos sapagkat ganon ang Diyos. And besides, kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi po pwedeng hindi natin mahalin ang kapatid natin kahit pa yung mahirap mahalin, sapagkat sinasabi nga po sa atin ni San Juan, paano natin masasabing mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin magagawang mahalin ang kapwa natin na sinasabi ng Diyos na kapatid natin ay sasabihin ni San Juan sa atin, tayo ay sinungaling.
That is why, sinabi rin ng ama sa kanyang panganay na anak, subalit kailangan tayong magsaya dahil namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Kapatid mo, ito'y upang kontrahin yung naunang pahayag ng panganay na anak. Subalit nang dumating ang anak mong yan, para bang ini-stress ng ama sa kanyang panganay na anak, hindi ko lang anak yan, kapatid mo rin yan. At kung mahal mo ko, kung itinuturing mo kong ama, ituturing mong kapatid yan at mamahalin mo rin yan. Hindi po natin alam ang ending ng kwento ng talinghaga sapagkat hindi sinabi dito. Pero sinasabi ng mga nag-aaral sa banal na kasulatan na ganon kagaling ang Panginoon sapagkat ibinibigay niya sa atin ang bola ngayon. Tayo ang pinagtatapos niya ng kwento. Lalong-lalo na tayo na parang mga eskriba at mga pariseo noon sapagkat madalas magdasal, madalas sumamba, madalas at maraming ginagawang mabuting bagay ang mga eskriba at pariseo noon. So para natin sa atin ngayon, huwag nawa tayong mahulog sa pagkakamali nila. After all, ang talinghagang ito ay sinabi ng Panginoon para sa kanila. Patama talaga ito sa kanila sapagkat ito ang isa sa pinakakulang sa pagsunod nila sa Diyos. Remember, ang sabi ng Panginoon sa atin, kung ang pagsunod nyo sa Diyos ay katulad lang, so ibig sabihin kulang, katulad lang ng pagsunod ng mga skriba at pariseo, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Isa sa pinakakulang sa pagsunod sa Diyos ng mga skriba at pariseo, malupit sila, mapanghusga sila. Hindi nila itinuturing ang mga makasalanan bilang kapatid nila kahit pa kapwa Hudyo nila. So yun ang kulang. Huwag nating hayaang yun ang magkulang sa atin. Sapagkat masasayang ang lahat ng mga pagsunod na ginawa natin. Sapagkat sa mga pagsunod na ginagawa natin, iniisip naman talaga natin na mahal natin ang Diyos. Pero ito ang isa sa pinaka-acid test. Ano ang reaksyon natin? Ano ang pakiramdam natin? Ano ang disposition natin sa mga taong mahirap mahalin? Let us go and check ourselves. Kasi baka pag hindi natin chinek ang sarili natin ngayon pa lang, baka kung tulad tayo ng ibang mga tao, kahit na mga Katoliko, na clamor pa rin ang clamor, dapat patayin ang mga adik, tama lang pinatay yung mga yan. Ay nako, sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat maliwanag, hindi patalinghaga ang sinabi ng Panginoon kung ano ang sukatan na ginamit ninyo, yun din ang susukatin. Yun din ang gagawing sukatan sa inyo. Kapag hindi nyo pinatawad ang kapwa ninyo, hindi ko rin kayo patatawarin sa mga kasalanan ninyo. Eh baka magulat tayo that we find ourselves nagwawala dahil naging mabuti naman tayo sa pakiramdam natin. Gumawa naman tayo. Dahil nating mga pagdorosaryong ginawa, regular tayo sa pagsisimba. Tapos, hindi tayo papapasukin sa loob ng langit. And then makikita natin yung itinuturing nating mahirap mahalin. Ipinagdiriwang sa loob ng langit sapagkat nagsisi pala sa kasalanan nila. Napakahirap noon na masabihan tayo ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Bagamat tayo nagsimba, bagamat tayo nagrosaryo, bagamat tayo nagprosesyon, bagamat tayo ay gumawa ng mabuti, tumulong, etc. Hindi pala natin talaga minahal ang Diyos. Yun ang ibig sabihin, pag sinabi sa atin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi tayo close.
Wala tayong naging relasyon. Hindi nyo ko talaga minahal. Kasi hindi nyo minahal ang kapatid ninyo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Pinakamahirap, kundi mahirap na sundin sa utos mo. Kayang mahalin ko kahit yung mga nakasakit sa akin, kahit yung mga nagkasala sa akin. Pero hindi mo naman ito iuutos kung alam mo na hindi ko ito kakayanin. Siguro nga, pinangungunahan lang ako ng galit ko. Panginoon, tulungan mo ako sapagkat literal mong sinabi, hindi mo rin ako patatawarin at ayaw ko yun dahil marami rin akong kasalanan. Tulungan mo ko na makapagpatawad, makapagmahal ng kapwa. Mayroong magandang mangyayari. Hindi mo muna kinakailangan makaramdam ng masaya, makaramdam ng maganda. Pagdesisyonan mo muna, yun ang mahalaga. Ang pagmamahal, hindi lang damdamin. Ang pagmamahal, desisyon. So, turuan natin ng ating puso na patawarin ang nagkasala sa atin. Sabi natin, hindi pwedeng turuan ng puso. May imposible ba sa Diyos? Gawin mo. Tutulungan niya tayo. Tutulungan ka niya. Huwag kang mag-alala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Muli kong handog buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Mula sa iyo lahat ng ito, buhay ko'y pag-arian mo. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo.
Sumasamo kami sa'yo. Marapat tinyaring alam. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Dinggin ang aming dalangin, yaring alay ay tanggapin. Lahat kami pagpalain at kandungin sa iyong piling. Sumasamo kami sa'yo. Marapat tinyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin yung iniukol upang pagtimpiin kami nito sa pagkamalabis at akhayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pi at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipinagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kapatid na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos na wang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo, sa pagsuporta rin ninyo sa ating religious store, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pag-share ninyo ng ating mga live masses tulad nito at ng mga reflections natin, sa pagtangkilik din sa Trinils and the Crown products. Salamat po at sa mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na kahit di napupunta dito ay regular na nagbibigay ng kanilang tulong. Maraming salamat po. Kayo po ang dahilan, kayo pong lahat, kung bakit tayo nakatutulong sa mga ibang simbahan, chapels, institutions, and individuals. Salamat po at naipapromote natin ang devotion sa Our Lady of Lasalet. Ngayon po, wala muna po tayong pagpapahid ng langis, habang Kwaresma hanggang sa mga mahal na araw. Ito po yung upang bigyang daan ang ibang mga debosyon kasi as early as now may mga may mga nagpa-pilgrimage dito at may mga nagstasyon na rin ng krus, may mga nagdarasal sa loob. So yun po, maagang madalas pumupunta sila. Kaya wala muna po, this Lenten season lang. Magre-resume po tayo ng pagpapahid ng langis kapag pagkabuhay na. Pero kung may mga may sakit siya na kailangan na gusto at gustong magpapahid ng langis, yung holy oil, sabihin niyo lang po sa akin. May kumpisal pa rin po tayo. Pagkatapos nito sa likod, pila lang po yung gusto mangumpisan. Yun po. Salamat po. Wala mo na din pong picture taking para magampanan ko yung lahat na dapat kong gawin ngayon. Kasi po, kaysa maghintay yung mga mangungumpisal. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Wala pong papalakpak, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis,
nagsindang sa kalinis, sa'yo hanggang lahat.